Mga kapatrol, dinumog nga si Kai Sotto ng mga interested teams ng NBA, pero mukhang merong ibang plano ang Wasserman at ang kampo ni Kai at hindi na kinagat ang low chances na minicamps and NBA workouts at mag-focus na lang sa development ni Kai na kanilang susubukan sa Olympic qualifying tournament. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Sotto, pipirma na nga ba ng isang guaranteed NBA contract? Well, yan ang ating nakalap na mga reports na nagkalat sa social media na pagkatapos daw ng Olympic qualifying tournament, kung maganda ang kanyang ipapakita, especially against Latvia, na kung saan mangyayari ang unang pagtatapat ni Kai at Kristaps Porzingis. Kai is currently focusing on the Olympic qualifying tournament to have a better game during the OQT and let the NBA scouts see his real potential to be an NBA All-Star big man. Kai will showcase his package against the top-tier big men in the Olympic qualifying tournament like Kristaps Porzingis, a Boston Celtics big man who is known for his shooting and dunking. Kai will surely dominate versus undersized big men because he will just bully them down the paint and dunk or hit a hook shot. If Kai can handle Kristaps Porzingis one-on-one, it will make the NBA scouts more impressed than before and give a better chance for Kai to enter the NBA. Ito ang pinakamalaking break na hinihintay ni Kai. Mas malaki pa kaysa nung kinuha siya ng NBA G League to play for the Team Ignite na gumawa pa ng history si Kai bilang pinakaunang international NBA prospect na pumirma sa elite program ng NBA G League. Ang paglalaro ni Kai sa Olympic qualifying tournament under coach Tim Cone ay ang pinakamalaking pagkakataon ni Kai na patunayan na kaya niyang maging main man at the age of 22. Kai Sotto and Justin Brownlee will surely take over the court during the games against Latvia and Georgia. The combination of two greatly skilled players, Justin Brownlee and Kai, in one team will make Gilas more powerful than before. Coach Tim Cone will definitely create a great strategy to use against the strong team of Latvia with Kristaps Porzingis. Surely NBA scouts will be surprised and amazed by the skill set of Kai after the Olympic qualifying tournament because Kai has to face top-tier big men that played in the NBA currently and before. Meron kasing magandang plano si Coach Tim Cone upang ma-maximize ang kanyang full potential, and with the system used by Coach Tim, ay si Kai na ang magiging main man ng Gilas simula ngayong Olympic qualifying tournament. Malaki ang paniniwala ni Coach Tim na kapag binaliwala ng Latvia at ng Georgia ang presence ni Kai, ay siguradong papatayin silang lahat sa insane basketball skills ni Kai na tinaguli ang Kaizu. Two strong teams will show how great and skilled Kai when facing them in the Olympic qualifying tournament. While Kai is training now, and on the coming Olympic qualifying tournament, he will be prepared and ready for the greatest teams that has NBA top-tier big men. At balitang NBA naman, Kyrie Irving, 2 beses nang binangungot sa TD Garden. Isa sa side story ng 78 NBA Finals 2024 ang pagbabalik ni Kyrie Irving sa TD Garden. Dadayuhin ng Dallas Mavericks ang Boston Celtics sa Game 1 sa June 7. Naka-2 seasons din si Kyrie Irving sa Boston Celtics bago umalis ito noong 2019 off-season para lumipat sa Brooklyn Nets at makipagtambalan sa kaibigan niyang si Kevin Durant. Sa trade deadline noong February 2023,
Nilambat ng Dallas Mavericks si Kyrie Irving para isahog kay Luka Doncic. 2 beses nakatapat ni Kyrie Irving sa postseason ang Boston Celtics nung nasa Brooklyn Nets pa siya. Sinipa ang Boston Celtics sa 5 laro sa 2021 first round at bumawi ng sweep ang Boston Celtics sa 2022 first round. At sa Game 4 noong 2021, isang Boston Celtics fan ang inaresto matapos batuhin ng water bottle si Kyrie Irving. Pinagmulta naman itong si Kyrie Irving ng $50,000 nang magpakita ito ng middle finger sa fans sa Game 1 noong 2022. We call it animosity. We call it hate. We call it, it's going to be hell in Boston. I mean, there are real, live circumstances going on in the world that are bigger than the basketball and kind of the competitive side of things and answering those questions. Litanya ni Kyrie Irving pagkatapos ng practice ng Mavericks nitong Lunes. Pedestrian anya ang laro niya nung nasa Boston Celtics pa siya. Last time in Boston, I don't think that was the best. Injured si Kyrie Irving buong postseason noong 2018 at noon ay rookie pa si Jason Tatum at sophomore pa si Jaylen Brown ang mga nagtimon sa Boston Celtics hanggang East Finals. At ang Cleveland Cavaliers ay patuloy na naghahanap ng bagong head coach. Tuloy-tuloy pa rin ang Cleveland Cavaliers sa paghahanap ng kanilang susunod na head coach. Sinabi ni Adrian Wojnarowski ng ESPN na kakausapin naman ng Cleveland Cavaliers si Mika Nori, ang assistant coach ng Minnesota Timberwolves. The Cleveland Cavaliers received permission to interview Minnesota Timberwolves assistant Mika Nori for franchise head coaching job. Kamakailan lang ay nakausap na rin ng Cleveland Cavaliers sina Kenny Atkinson, James Borrego, Johnny Bryant at Chris Kin. Matatandaang kamakailan lang ay tinanggal na nila sa pwesto si Coach JB Bickerstaff. Si Coach JB ay nanalo ng 99 games sa regular season sa nakalipas na 2 taon. At tungkol naman kay Nori, isa siya sa mga pumuputok na bituin sa kasalukuyan ng mga assistant coach sa NBA. Meron siyang 15 years na karanasan sa kabuuan, ngunit ang kanyang trabaho sa nakalipas na 3 season bilang pangunahing assistant kay Chris Finch sa Minnesota Timberwolves ang nagdulot sa pagtaas ng kanyang kasikatan. Pinuri si Coach Nori bilang isa sa mga pangunahing player development coach sa NBA, pati na rin bilang isang maalam na strategy sa opensiba na nagbibigay diin sa paggalaw sa loob at labas ng bola. At si Donovan Mitchell ang siyang nangungunang scorer ng kupunan sa regular season at superstar shooting guard ay nagtitiwala sa sarili para sa mga problema ng kupunan. Ang series na ito ni Donovan Mitchell ay puno ng up and down run.